Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Ed Malay, ang Director ng The Issues and Advocacy Center o The Center. At sa pagkakataong ito, ay hayaan po ninyong isapubliko namin ang resulta o kinalabasan ng Pulso ng Pilipino Survey na aming ginawa upang masukat ang tsansa ng mga kakandidato para sa 2025 senatorial elections. Ginawa po namin itong survey noong October 9 hanggang October 16, 2024, matapos makapagsumiti ng kanilang mga Certificates of Candidacy and Nomination ang mga kakandidatong nagnanais na mapabilang sa hanay ng mga senador ng Republika ng Pilipinas. Ang survey pong ito ay kinapapalooban ng 1,200 respondents nationwide na may edad na 18 years old up to 65 years old who are all registered voters in the areas that we surveyed. Ang ginamit po nating pamamaraan ay ang tinatawag na MSAP o Multi-Stage Area Probability Sampling na karaniwan ang ginagamit ng iba pang mga survey companies. Ang atin pong pulso ng Pilipino sa panahong nabanggit ay mayroong margin of error na 3%. At confidence level in excess of 98%. At narito po ang resulta o kinalabasan ng Pulso ng Pilipino Survey sa loob ng panahong aking nabanggit. Number 1, ang broadcaster na si Erwin Tulfo na siyang kinatawan ng ACT-CIS party list. Si Tulfo ay nakakuha ng 61%. At matatandaan na mula nang magsimulang umugong ang mga balita kung sino ang mga tatakbo sa nakatakdang pambansang halalan sa 2025 ay napabilang na ang pangalan ng broadcaster na si Erwin Tulfo sa mga nangunguna sa hanay ng mga aspirante sa pagkasenador. At kung magkakatotoo, ang ipinapakitang lakas ni Erwin Tulfo sa mga surveys ay nakakasiguro na mapapasama siya sa 12 senador na manunumpa sa pagpasok ng bagong Senado sa darating na taon. Siguradong makakasama ni Erwin ang nakatatandang kapatid na si Senador Raffy Tulfo na pumangatlo nung halalan sa pagkasenador noong 2022. Pumapangalawa naman ang dating Senate President Vicente Tito Sen Soto III na nakapagtala ng 57%. Nagsimula sa politika si Tito Sen noong 1988 nang mahalal siya bilang Vice Mayor ng Quezon City. At noong 1992 ay nahalal si Soto bilang Senador at nahalal na muli noong 1998. Muli siyang nahalal bilang Senador noong 2010 at nagsilbi si Soto hanggang 2022. Sa kabuuan, isa lamang si Soto sa nakapagsilbi bilang senador ng 4 na termino. The others are former Senate President Franklin Drilon and former Senator Lorenzo Tañada. Kung mahahalal na muli si Soto sa ika-12 ng Mayo 2025, tinatayang ito na ang panlimang termino ni Soto bilang senador ng Republika ng Pilipinas. At maaring magkaroon muli ng pagbabago sa liderato ng Senado. At marami ang nagsasabing nakalinya si Soto bilang Senate President sa pagpasok ng bagong Senado sa taong 2025. Ang pangatlo ay isa na namang Tulfo. Ito ay walang iba kundi si Bienvenido Ben Tulfo na nakakuha ng 54%. Kilala bilang host ng Bitag Public Affairs Program, si Ben Tulfo ang tinatayang magiging pangatlo sa nagbabadyang political dynasty sa Senado. Nasisiguro na kasing mananalo si Erwin Tulfo at maging itong si Ben Tulfo, kaya't sigurado nang magiging tatlo ang Tulfo sa Senado. Wala po tayong magagawa sa bagay na yan. Napakalaking bagay kasi ang pagkakaroon ni Ben Tulfo ng isang public service program na pinapanood at pinapakinggan ng marami. Pang-apat sa mga senatoriables ay isa sa 7 re-electionists. Ito ay si Senator Christopher Lawrence Bongo na nakapagtala ng 49%. Nakilala bilang photobomber
noong kampanya ng Panguluhan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte at nahalal bilang senador noong 2019. Lalong kilala bilang pangunahing tagapagtaguyod ng batas bilang 11463 o ang tinaguriang Malasakit Center Act. Ito ang batas na nag-aatas na magtatag ng Malasakit Center sa lahat ng mga ospital na nasa ilalim ng Department of Health. At layunin ng mga Malasakit Center na magbigay ng tulong pinansyal o serbisyo sa mga mahihirap, lalong-lalo na sa mga kababayan nating walang kakayahang tustusan ang kanilang pangangalagang kalusugan o healthcare. Hindi naman kaila sa lahat na mayroon pa ding pork barrel ang mga kongresista at mga senador. Ito ay ginagamit bilang pang-ayuda sa mga tao, LGUs at mga local chief executives na nangangailangan ng pondo para sa kanilang mga lokal na proyekto, tulad ng school rooms, public markets, health centers at iba pa. At ating napag-alaman na ang pondong nakalaan na maaaring gamitin ni Senador Bongo ay nakatalaga ng lahat sa kagawaran ng kalusugan na siyang namamanihala ng pondong ito para sa Malasakit Center. Bagamat nasa pang-apat na pwesto sa ngayon si Senador Bongo, maaring sabihing siguradong makakaulit bilang senador kung ang halalan ay ngayon gaganapin. Ngunit nanganganib na bumaba ang ranggo ni Senador Bongo sa kabila ng walang humpay na kampanya laban sa kanya na inilunsad ng administrasyon na pilit na idinadawit si Senador Bongo sa extrajudicial killings noong kapanahunan ni dating Pangulo Rody Duterte. Hindi natin masusukat kung hanggang saan ang magiging epekto ng media blitz na ito sa kandidatura ni Senador Bongo. Ang masasabi ko lang ay base sa kasanayan ko sa politika, sa mahigit na 50 taon, ay malaki ang kabawasan nito sa kampanya ni Senador Bongo. Lalong-lalo na kung isa sa alang-alang ang lawak ng social media sa ngayon. Napakalaking epekto din na ang nasa likod ng kampanya laban kay Senador Bongo ay ang mga kaalyado ng administrasyon na may malawak na control sa mainstream media at sa paggamit ng social media. Kaya't kinakailangan ni Senador Bongo na magpakita ng iba yung sipag at makabagong pamamaraan ng kampanya para ma-neutralize itong mga negative media campaign laban sa kanya. Panglima naman si Senador Pilar Juliana Pia Cayetano na nakakuha ng 44%. Bagamat dalawang Cayetano sa Senado ngayon ng magkapatid na Alan Peter at Pilar Juliana o Pia ay parehong mga abogado na anak ng yumaong sikat na abogado na si Rene Cayetano. Matatandaan na umani ng interes si Pia Cayetano nung una siyang tumakbo sa pagkasenador noong taong 2004 nang nag-ikot siya sa buong bansa sakay ng kanyang bisikleta. Kilala din si Pia bilang isang talk show host ng programang Cayetano in Action with Boy Abunda. At kasama si Pia sa mga nagpanukala at naging batas tulad ng Foster Care Act, Mandatory Infants and Children's Health Immunization Act at Expanded Breastfeeding Promotion Act. Ang pang-anim ay si dating Senador Emmanuel Manny Pacquiao na nakakuha naman ng 43%. Si Manny Pacquiao na itinuturing na isang boxing icon ay unang pumasok sa politika noong 2010 noong manalo siya bilang kinatawan ng Sarangani. Umupo siya ng 6 na taon at noong 2016 siya ay nahalal bilang senador. Matatandaan na pinuna ang panunungkulan ni Pacquiao sa Kongreso dahil sa hindi nito pagdalo sa mga sesyon ng mababang kapulungan. At bagamat na sa unang termino pa lamang bilang senador, ay sumabak na ito sa halalan sa pagkapangulo noong 2022. Ngayon ay muling naghain naman ng COC si Pacquiao
upang makabalik bilang senador. Isa siya sa kandidato na tumatakbo sa ilalim ng pro-administration coalition. Ang pangpito naman ay si Senator Ramon Bautista Jr. o lalong kilala sa pangalang Bong Revilla. Nakakuha po si Bong Revilla ng 41%. Nagsimulang magsilbing senador ang batikang aktor na si Bong Revilla noong 2004 at nahalal na muli noong 2010 at nagsilbi hanggang 2016. Pansamantalang nagpahinga matapos ang 2 termino, si Revilla ay muling nahalal noong 2019. Bagamat ang kanyang panunungkulan ay nagkaroon ng batik nung masangkot siya sa Napoles speed-up scam. Si Bong Revilla ay nakulong noong 2014, subalit napawalang sala noong 2018. Pero inatasan siya ng Sandigan Bayan na ibalik o isauli sa pamahalaan ang halagang 124.5 million pesos na halaga ng civil liability kaugnay sa kanyang kaso. Kinikilala si Revilla bilang pangunahing nag-akda ng Republic Act No. 11982 o ang batas na nagpapalawak sa coverage ng Centenarians Act. Ito ang batas na nagbibigay ng insentibo o tulong pinansyal sa mga senior citizens na aabot sa edad na 80, 85, 90 at 95 years old. Si Revilla din ang nag-akda ng Republic Act No. 11984 o ang No Permit, No Exam Prohibition Act. Ngayon, ang mahihirap na mag-aaral ay pinapayagan ng makakuha ng examination kahit na hindi pa nakukumpleto ang pagbabayad ng tuition fee. Nasa pangwalo naman si Senator Francis Tolentino na nakapagtala ng 39%. Maaring lingid sa kaalaman ng marami na si Senator Tolentino ay nagsilbi bilang alkalde ng Tagaytay City ng 3 termino mula noong 1995 hanggang 2004. Noong 2010, si Tolentino ay naitalaga bilang patnugot ng Metropolitan Manila Development Authority noong kapanahunan ng yumaong Pangulo Benigno Aquino III. Una siyang sumubok upang mapahanay sa Senado noong 2016 at tumakbo siya bilang independent candidate. Tinalo nga lamang siya ni dating Senador Laila de Lima. At noong 2019 ay napasama siya sa tiket ng Administrasyong Duterte at nagwagi bilang senador. Sa Senado, hinirang si Tolentino na pangunahan ang Senate Blue Ribbon Committee. Subalit nagbitiw siya pagkaraan ng 1 taon at kalahati sa dahilang ito anya ang napag-usapan nila ng liderato ng Senado. Kinikilala si Tolentino sa kanyang paninindigan na ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas laban sa panghihimasok ng China sa West Philippines Sea. Pansyam naman si Senator Maria Imelda Josefa Marcos na nakakuha po ng 38%. Si Senator Maria Imelda Josefa Marcos ay lalong kilala sa pangalang Amy Marcos, ay nahalal na kinatawan ng 2 distrito ng Ilocos Norte noong 1998 at nanilbihan ng 3 termino hanggang sa mahalal noong 2010 bilang gobernadora ng Ilocos Norte. Noong 2019, ay nahalal si Amy sa Senado na kung saan umakda siya ng ilang mga Senate bills kasama na ang pagpapalawig sa termino ng mga opisyal ng mga barangay. Nasa pang-10 naman si Makati Mayor Marlen Abigail Binay na nakakuha ng 37%. Si Makati Mayor Abby Binay ang tinatayang papalit sa pwesto ni Senator Nancy Binay na nakapagsilbi na ng 2 termino bilang senador.
at ngayon ay naghain ng kandidatura para alkalde ng lungsod ng Makati laban sa kanyang bayaw na si Congressman Luis Jose Angel Campos na asawa ng term-limited Mayor Abby Binay. Si Mayor Abby ay kinilala bilang isa sa mahusay na lingkod bayan na binigyan ng kredito sa patuloy na pag-unlad ng Makati. Bukod sa mga benepisyong tinatamasa ngayon ng mga mamamayan ng Makati, dala ng mga hakbang na ginawa ni Mayor Abby na linisin ang serbisyo publiko sa lungsod ng Makati. Si Mayor Abby ay hinirang din ni United Nations Secretary General Antonio Gutierrez bilang kasapi ng Advisory Group on Local and Regional Governments bilang pagkilala sa kanyang pamunuan sa lungsod ng Makati. Si Mayor Abby ay kasapi ng Nationalist People's Coalition na pinamumunuan ni dating Senator Tito Soto at kasama sa Pro-Administration Coalition. Pang-11, number 11, si Senator Ronald Bato de la Rosa na nakakuha po ng 31%. At kung totoo nga ang paratang ni dating PNP Chief at Senator Bato de la Rosa na may demolition job laban sa kanya na inilunsad umano ni House Speaker Martin Romualdez, maaring masasabi natin na epektibo ang nasabing kampanya laban kay Senator Bato. Matapos magretiro bilang hepe ng Philippine National Police, ay sumabak si General de la Rosa sa politika noong 2019 at nagwagi bilang panlima sa 12 senador na nahalal ng taong yon at nakapagtala ng kabuuang 19 million votes. Subalit ang ranggo ni Senador de la Rosa sa hanay ng mga tatakbo sa pagkasenador sa 2025 ay unti-unting bumababa at idinahilan nga ni Senador Bato na siya ay biktima ng demolition job na inilunsad ng Administrasyon Marcos laban sa kanya. Maaring totoo nga ang paratang ito. At ito ay nagugat sa naganap na pagdinig ng komite ni Senador de la Rosa sa Senado na kung saan tumestigo ang isang dating ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency na si Jonathan Morales. At sa nasabing pagdinig ay pilit na idinadawit si Pangulong Bongbong Marcos sa mga gumagamit ng iligal na droga. Nagwakas ang pandinig ng walang malinaw na konklusyon at ang bagay na ito ay maaaring hindi minabuti ng administrasyon ni Bongbong Marcos at ng mga kaalyado nito. At ang pamumuno ni Senador de la Rosa sa naganap na pagdinig sa PIDEA Leaks ang pinagbuntunan ng sisi. Kakailanganin ni Senador de la Rosa ngayon ang lahat ng uri ng estratehiya upang neutralisahin ang demolition job laban sa kanya. Napakahaba pa ng panahon mula ngayon hanggang ika-12 ng Mayo 2025. At kung hindi maaampat ang kampanyang ito laban kay Senador de la Rosa, ay maaring mawala pa siya sa Magic 12. Nasa panlabing-12 naman ang dating senador na si Panfilo Ping Lacson na nakakuha ng 30%. Isa si dating Senador Ping Lacson na sinisigurong makababalik sa panunungkulan bilang senador. Sapagkat nananatiling popular si Senador Lacson sa mga botante sa dahilang siya lamang ang hindi kumukuha ng tinatawag na pork barrel na nakalaan sa bawat senador at kongresista. Noong halalan ng 2022 ay nagsanib puwersa si Lacson at dating Senate President Tito Soto at humarap sa bayan bilang kandidato sa pagkapangulo at pagkapangalawang pangulo sa ilalim ng National People's Coalition. Ang kaalaman sa politika at pagpapatakbo ng kampanya ay hindi naging sapat at hindi pinalad ang dalawa sa halalan na pinagwagian ni Pangulong Bongbong Marcos at Sara Duterte. Meron pang 8 kandidato sa pagkasenador ang nakaabang na tinatawag nating may statistical chance of making it to the Magic 12. Ito po ay sila Congresswoman Camille Lydia Villar
na nasa number 13 na nakakuha po ng 27%. At si Benhur Abalos na mayroon ding 27% na nasa number 14. Si Senator Lito Lapid ay may 24% na nasa number 15. Ang dating senador na si Kiko Pangilinan ay may 23% na number 16. Nasa number 17 po naman si Kuya Willie Revillame na may 22%. At number 18 si dating Governor Luis Chavit Singson ng Ilocos Sur na may 22%. At number 19 si Doc Willie Ong na may 20%. At number 20 si Congressman Rodante Marcoleta na may 19%. Dalawang political leaders na unang napabalita noon na tatakbo sa pagkasenador na pumapasok noon sa mga pre-poll survey ang nag-slide down at naghain na lang ng kanilang COC upang masungkit na muli ang dati nilang mga pwesto. Ito ay sina Francisco Domagoso o lalong kilala sa pangalang Isko Moreno na sasabak sa lungsod ng Maynila laban sa nakaupong alkalde na si Mayor Hani Lacuna. Nagsagawa po tayo ng survey sa Maynila noong July 29 hanggang August 10. At bagamat lumalamang si Isko Moreno na nakakuha ng 42.5% laban kay Mayor Lacuna na nakapagtala ng 38.5% sa 6 na distrito ng Maynila. Tinataya ng pulso ng Pilipino na medyo lapit o close ang laban sa pagitan ng dalawa. Maring popular si Isko Moreno, ngunit si Lacuna naman ang may control sa pondo ng Maynila na maaari niyang gamitin upang palakasin ang kanyang kampanya. Si Isko Moreno naman ay alam nating malapit at kinikilalang protege ni Ricky Rason na may-ari ng International Container Terminal Services Incorporated at siya ding operator ng Manila Water at ng Soler Hotel, Resort and Casino. Ang isa pang kakakitaan ng magandang laban ay sa Davao City, na kung saan ang dating Pangulo Rodrigo Rody Duterte ay lalabanan ng dating kinatawan ng Davao na si Carlo Nograles. Ang batang Nograles ay dating Cabinet Secretary sa Duterte Administration at hinirang ni Pangulong Marcos bilang chairperson ng Civil Service Commission. Alam ninyo, sa tuwing darating ang halalan, ay hindi ko maiwasan na hindi magbalik tanaw sa taya ng mga nakaraang halalan, lalong-lalo na noong bago ideklara ang martial law. Nagsimula po akong mag-cover bilang isang reporter noon, taong 1966, at pinalad tayong mapasama sa hanay ng mga correspondents ng ABS-CBN noong mga nakaraang panahon. At naitalaga po tayo sa pagkalap ng mga balita sa Kongreso at sa Senado. At noon ay nasa isang gusali lamang. Nasa itaas ang Senado at nasa ibaba naman ang Kongreso. Masasabi ko na ang politika noong mga panahong yaon, bagamat may mga political violence na nagaganap, ay maituturing ko na isang golden age ng Philippine politics. Ito yung mga panahon na halos wala kang itulak kabigin sa hanay ng mga mambabatas. Pinalad po tayong maaninag ang ningning ng uri ng politika sa bansa. And I was fortunate to have witnessed the likes of the brightest minds in Philippine politics. In those days, like Senators Arturo Tolentino, Lorenzo Tañada, Jose Diokno, Ambrosio Padilla, Gerardo Rojas, Gil Puyat, Lorenzo Sumulong, Jovito Salonga, Jose Roy, Salvador Laurel, Emmanuel Pelaez, Soc Rodrigo, Raul Manglapus, Manuel Manahan, and Benigno Aquino. I remember one time when Senator Roseller Lim was delivering a privileged speech, and when his prepared speech ran out, he read from the Bible just so he will not yield the floor. Those were the days. Ito yung kapag pinapanood mo ang mga sesyon sa Senado at Kongreso, ay ayaw mo nang matapos. Napakataas ng sukat ng mga debate at mga talumpati noon.
Napakalayo ng agwat at bagdan kung ikukumpara sa kasalukuyang panahon. Bagamat ang panunungkulan ng mga magwawaging kandidato ay nakasalalay sa boto ng mga botante, ang resulta o kalalabasan ay hindi na magbabago from what the surveys show. At kung noong araw ang pinagbabatayan ay kakayahan, pinag-aralan at galing ng mga kandidato, ngayon ang batayan ay kung sino ang sikat, kung sino ang maingay, higit sa lahat kung sino ang may pondo. Kaya't lamang na ang mga tanyag na tao, kahit alam nating walang kakayahan. Makikita naman ninyo ang kasalukuyang hanay ng mga politiko sa bansa. At may mga pagkakataon pa na may mga nagtataka o nagtatanong kung bakit iba-iba ang resulta ng mga pre-poll survey. Ito ay sa dahilang magkakaiba ng estratehiya ang mga polling companies sa pagkuha ng kanilang mga surveys. Maging sa United States, magkaminsan ay magkakaiba din ang resulta ng mahigit sa 12 polling companies na aktibo sa Amerika. Ang isa pang dahilan ay ang surveys ay nakabase sa persepsyon ng mga respondents sa panahon ng survey at ang pangunawa ng bawat isa ay nagbabago base sa mood o kalalagayan na umiiral sa oras ng pagkuha ng surveys. Sa mga susunod nating mga vlogs ay ipapaliwanag ko sa inyo kung paano isinasagawa ang mga surveys upang magkaroon kayo ng tamang kaunawaan at kaalaman. So, iyan po ang ating Magic 12 sa punto de vista ng pulso ng Pilipino. Balikan po natin muli ang 12 kandidato na pasok sa Magic 12 sa survey ng pulso ng Pilipino. Number 1, Erwin Tulfo, 61%. Pro-administration. Number 2, Tito Soto, 57% pro-administration. Number 3, Ben Tulfo, 54% independent. Number 4, Bongo, 49% for re-election, PDP Laban. Number 5, Pia Cayetano, 44% for re-election, pro-administration. Manny Pacquiao, 43% pro-administration. Bong Revilla, 41% for re-election, pro-administration. Francis Tol Tolentino, 39% for re-election, pro-administration. Amy Marcos, 38% for re-election, pro-administration. Mayor Abby Binay, 37% pro-administration. Bato de la Rosa, 31% for re-election, PDP Laban. Ping Lacson, 30% pro-administration. Makikita ninyo sa ating datos na 9 na kandidato ng pro-administration coalition ang pasok sa Magic 12. 2 sa PDP Laban at 1 independyente. Tandaan ninyo na mayroon pa tayong 202 days mula ngayon hanggang sa May 12, 2025. Kaya marami pa ang pwedeng mangyari at mabago sa ating pulso ng Pilipino survey. Tulad ng aking sinabi, ang surveys ay base sa perception and perceptions vary and are impacted by a lot of factors. At maaring ang isa sa pagbalasang magaganap sa hanay ng Magic 12 ay kung magtatagumpay nga ang mga demolition job at media blitz laban sa mga kalaban ng administrasyon. Kapag ka nagkagayon, ay maaring maging 11-1 kapag halimbawang magtagumpay ang kampanya ng mga kaalyado ng administrasyon laban kay Senador Bongo at kay Senador Bato de la Rosa. Kung ganito ang magiging senaryo, ay papasok siyempre sa Magic 12 ang anak ng pinakamayamang tao sa bansa na si Congresswoman Camille Lydia Villar at siyempre si dating Interior Secretary Benhur Abalos na kaibigang matalik ni Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang dito na lamang po muna ang may babalita sa inyo ng pulso ng Pilipino. Antabayanan na lamang po ninyo ang aming mga susunod na vlog. Muli, ito po si Ed Malay, ang Director ng The Center.
na nagsasagawa ng pulso ng Pilipino, where every voice finds its choice. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat at mabuhay ang Pilipinas.